Magandang araw mga kaibigan. Ito po, good news. Marami sa atin ang nagdarasal na sana makaiwas tayo yung matinding giyera with China. Ito, God answers prayer. Mayroon ng malaking pag-asa na maiwasan ng giyera. Kaya gusto ko lang i-remind na meron tayong stock ng dark chocolate. Pwede pa kayong mag-order sa number na ito. 0916-9000-997. Okay, first come, first serve dahil limited lang ang stock. Okay, so delikado ang giyera. Napipinto ang giyera kasi galit na ang China dahil sa presensya ng US sa ating bansa, yung mga EDCA sites, yung missiles ng US na nandyan na sa Ilocos Norte, nakatutok na rin sa atin ang missiles ng US at Russia. Baka pa nga North Korea, kasama na yan. Tatlo, magkakasama na yan Okay, so ano ang paraan para hindi tayo makipaggera sa China? Ang binabantayan ko po, dito sa US presidential elections, ngayong November 5, binabantayan natin, let's pray, na dito sa dalawang kandidato, Biden and Trump. Ito, kung mananalo si President Trump, malaking possibility na hindi tayo magkakaroon ng giyera with China. I-explain ko mamaya. So, ano ang status ngayon sa labanan nitong dalawang kandidato? Okay, nakapanood ako ng news, NBC News. Bago lang natapos yung presidential debate. Okay? Sabi ng news na itong presidential debate, malaking epekto sa outcome ng US presidential election by November 5. Yung news, NBC News ito ahead si Trump sa survey. 48% ang pumapabor kay Trump, 42% lang kay President Biden. Kaya medyo malapit. Dikit ang laban. And then, sabi ng commentaries na napanood ko is, kung ano ang performance ng dalawang kandidato sa debate na ito, that will change the survey results. Pwedeng tataas si Biden, pwedeng bababa si Trump, or pwedeng lalayo yung lamang ni Trump sa kanila. Okay, so si Jojo Di Guzman, isang matalinong vlogger, yun na ang topic niya kanina sa kanyang vlog. At binasa ko yung mga comments. Mayroong nag-comment doon, I hope this is true. Ni-research ko, wala pang Sabi doon sa nag-comment, as of now, sabi niya, as of now, yung resulta ng debate, 72% believe sila o pumabor kay Trump, while 14% lang ang pumabor kay Biden doon sa unang debate. I hope this is accurate, Okay, binasa ko ang mga news outlets sa US ngayon. Ito yung nabasa ko. Many Democrats were alarmed by Biden's debate showing. Kasi yung boses niya, gumagaralgal, may sakit daw siya. Kaya ang pangamba ng maraming US citizens ngayon, yung health ni President Biden, questionable na. Baka wala na siyang physical and mental capacity
to lead America for the next 4 years. Kaya yung mga sentences ni President Biden repeatedly failed to connect. May mga hindi maganda yung pag-deliver niya ng kanyang mga sagot kumpara kay Trump na direct to the point, maganda, blah, 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 blah. Parang Marcos Sr. Okay? So, yun yung nabasa ko. Okay. Dahil dito sa poor performance ni President Biden sa debate, may mga Democrats leaders na ngayon, they are calling na si Biden ma-replace. Papalitan nila ng ibang kandidato kasi kung hindi nila papalitan, matatalo. Nako, delikado ito. Malaking setback ito sa Democratic candidate. Ano pa? Yan. Ito pa yung na-research ko. Yung when it comes to economy. Sabi dito sa survey, sa economy, 43%, Reuters survey pala ito, 43% favors Trump na mas maganda ang handling niya sa economy kumpara kay Biden, 37% lang. Okay, ito. Among rural voters, mas marami ang mas gusto kay Trump kumpara kay Biden. Rural, okay. Then, yung mga voters na hindi nakatapos ng degree, high school graduate lang siguro or below, mas pinapaboran din nila si Trump. On the other hand, yung mga voters na with degree, nakatapos ng college, si Biden ang gusto nila. Next, among evangelicals. Ano yung evangelicals? Yung hindi itong mga Baptist, Protestant, Methodist, Anglicans, di ba? Mga which is marami ang evangelicals 70% among evangelicals they favor Trump. Yon yung aking na-research. Okay, ito. Mayroong article ng Reuters. Sabi, undecided voters react to Biden's debate performance. At ang consensus, sabi, they absolutely will vote for Donald Trump dahil sa poor performance ni Biden sa debate. Anyway, may second debate pa ata. Okay, so bakit makakaiwas tayo sa giyera kung si Trump ang mananalo? Ang foreign policy po ni President Trump, isolationist. Hanggat maaari, ang focus lang niya is Amerika at ayaw niyang makikialam sa problema ng ibang bansa. Ayaw niyang maging world police. Ang nangyayari ngayon, ang US, itong Biden administration, parang nakikialam. Diba? Sa Ukraine, nandun sila, nakikialam eh. Sa Middle East, nandun. Dito sa Asia, nakikialam. Ganyan ang foreign policy ng Biden administration. Baliktad si Trump. Focus lang siya, America first. Tingnan nyo, nung presidente si Trump, walang gyerang nangyari. Ano pa nga siya nag-withdraw. Withdraw niya ang US membership sa NATO. Kaya sayang yung gastos namin sa NATO. Ayaw namin yan. So dahil hindi member ng NATO ang US, di walang gyera. I think, correct me if I'm wrong, binisita niya, nagkaroon ng dialogue between Trump and Putin nung panahon niya. Ganon din Trump and yung president ng North Korea, si President Kim ba yun? Also with China, ganon. Nakikipag-dialogo siya dito sa leaders ng China, North Korea, and Russia.
So kung gano'n ang approach ni Trump, talagang maiiwasan natin ang giyera. So pag nanalo si Trump, anong mangyari sa usapan ni BBM at Biden? Okay? Yung mga EDCA sites na yan, sana wala na, mai-scrap na yan. Mai-scrap na yung mga EDCA na yan pag si Trump ang manalo. At yun na, huhupa na ang tensyon sa West Philippine Sea kasi ang sinasandalan ng BBM admin na si Biden, mawawala na, iba na. Panahon ni Trump at panahon ni Digong, di ba ano sila? Maganda yung relationship nila. Believe si Trump kay Digong. Ganon din si Digong, believe kay Trump. Okay, nakita nyo? So, yun po ang isang paraan na ma-de-escalate ang tension sa South China Sea, maiwasan natin yung gera pag manalo si President Trump ngayong November 5.